Ang Amerika ang pinakamahusay sa buong mundo. Kaya mo bang isipin ang isang 20 taong karera na binuo sa paniniwalang iyan ay gumuho sa loob lamang ng 12 oras? Ito ay hindi lamang isang simpleng paghahambing ng mga paliparan. Ito ang hindi kapani-paniwalang totoong kuwento kung paano ang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang Amerika, ay napuno ng kahihiyan at pagkamangha nang masaksihan nito ang isang pangkaraniwang tanawin sa Pilipinas. Isang post na naging dahilan ng biglaang pagbabalita ng CNN at ikinagulat ng buong Amerika. Sumasaludo kami sa Pilipinas. Bakit ang isang elite manager mula sa New York ay nakaramdam ng matinding pagkatalo na halos ikaluha niya sa isang paliparan sa Pilipinas? At ano ang nasaksihan niya na hinding-hindi kayang gayahin ng Amerika? Ang nakagugulat na katotohanan ay nagsimula sa isang hindi inaasahang lugar, isang palikuran sa airport na nagpabago sa buhay ng isang lalaki. Ang paliparan ng Pilipinas na dumurog sa dangal ng Amerika. Sumasaludo kami sa Pilipinas. Amerika, nagulantang. CNN, nagulat ng emergency. Isang palikuran sa airport ang nagpabago sa buhay ng isang lalaki. Siya si James Wilson, isang manager na may 20 taong karanasan sa John F. Kennedy International Airport JFK ng New York. Matapos ang 12 oras sa isang paliparan sa Pilipinas, nag-iwan siya ng isang pangungusap sa kanyang social media. Sa loob ng 20 taon mali kami. Ang kanyang pag-amin ay yumanig sa Amerika at nag-udyok sa CNN na kumilos. Ano nga ba talaga ang nangyari sa paliparan ng Pilipinas? Ngayon, ilalahad natin ang nakagugulat na 12 oras na iyon. Magandang araw, ako si James Wilson. Sa loob ng 20 taon, nagtrabaho ako bilang Customer Service Manager sa isa sa mga pinakamalaking international airport sa New York. Ang paliparan ay isang lugar na parabang ikalawang tahanan ko na. Araw-araw libu-libong pasahero ang aking nakikita, pinakikinggan ang kanilang mga reklamo at nilulutas ang kanilang mga problema. Ganoon lumilipas ang bawat araw ko. Ang business trip ko sa pagkakataong ito ay para magsagawa ng pag-aaral sa mga paliparan sa Asia. Inutusan ako ng kumpanya na pag-aralan ang sistema ng operasyon ng mga airport sa rehiyon. Sa totoo lang, hindi ako gaanong umaasa. Para sa akin, halos magkakatulad lang naman ang lahat ng airport. Check-in counters, security checks, gates, duty-free, shops, lahat ay may parehong istruktura. Siguro kaunting pagkakaiba lang sa laki. Ang plano ko ay dumaan sa Pilipinas bago tumuloy sa aking susunod na destinasyon. Nang malaman kong may 12 oras akong layover sa Mactanggent Cebu International Airport, prangka kong sasabihin na inis ako. 12 oras, kailangan kong magpalipas ng kalahating araw sa isang airport. Ang plano ko lang ay buksan ang aking laptop sa lounge, magbasa ng mga email o matulog. Pagbaba ko ng eroplano at pagpasok sa terminal, ang una kong impresyon ay malinis, maluwag at maliwanag. Pero iyon lang. Ang isang malinis na airport ay hindi na bago. Malinis din naman ang Changi Airport ng Singapore at marami pang iba. Para sa akin na nakakita na ng napakaraming airport sa loob ng 20 taon, isa lamang ito sa marami. Sinundan ko ang mga karatula para sa connecting flights. Mabuti na lang at hindi gaanong maraming tao. Hila-hila ko ang aking maleta habang hinahanap ang lounge nang biglang napansin ko ang isang karatula para sa palikuran. Dahil sa mahabang biyahe, naisip kong dumaan muna. Pagbukas ko ng pinto ng palikuran at pagpasok, natigilan ako. Ano to? Palikuran ba talaga to ng airport? Ganoon kalinis na halos hindi ako makapaniwala. Ang mga salamin ay walang kahit isang patak ng tubig at ang sahig ay kumikinang na parang sa lobby ng isang 5-star hotel. Walang anumang masamang amoy. Sa halip may isang banayad at mabangong amoy sa paligid. Habang nakatingin sa salamin, napabulong ako sa sarili. Ang mga banyo sa JFK sa panaginip hindi magiging ganito kalinis. Hindi mas maganda pa ito kaysa sa banyo ng hotel. Habang naguhugas ng kamay, patuloy akong lumilingalinga. Hindi ko maintindihan kung bakit ako namamangha. Paglabas ko ng palikuran, gulong-gulo pa rin ang isip ko. Posible ba talagang maging ganoon kalinis ang isang banyo sa airport? May espesyal na okasyon ba? Kaya masinsinan ang paglilinis? O sinuwerte lang ako? Nagpatuloy ako sa paglalakad habang umiiling. Habang hinahanap ang lounge, napansin ko ang isang information desk.
Isang babaeng staff ang nakatayo roon na may ngiti sa kanyang mga labi. Lalagpasan ko na sana siya nang may biglang pumasok sa isip ko, ano kaya ang pwede kong gawin sa loob ng 12 oras? Lumapit ako sa desk. Isang masiglang pagbati ang sumalubong sa akin. Ang kanyang Ingles ay napakagaling. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong maghintay ng 12 oras para sa susunod kong flight. Isang malawak na ngiti ang isinukli niya. Naku, sir, marami po kayong pwedeng gawin. Mayroon po kaming mga shower room na maaari ninyong gamitin at libre po iyon. Mayroon din kaming mga sleeping pod para makapagpahinga kayo ng maayos. Sandali, sabi ko. Libreng shower room. Tinanong ko ulit para makasiguro. Talaga bang libre? Tumango ang staff. Opo, sir. Libre po ito para sa mga pasaherong may connecting flight. Habang sinasabi iyon, kumuha siya ng mapa at minarkahan ang lokasyon ng shower room at ng mga sleeping pod. Hindi ako makapaniwala. Sa JFK, kahit ang mga paid lounge ay hindi gaanong kaaya-aya, pero dito may libreng shower room. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Mayroon din po kaming cultural experience space kung saan maaari kayong sumubok magsuot ng barong Tagalog o Filipiniana. Mayroon din pong workshop ng paggawa ng mga tradisyonal na sining. At libre din po iyon. At mayroon din po kaming transit tours. Pwede po kayong mamasyal sa Cebu City. May libreng bus at tour guide na kasama. At opo, libre din po iyon. Napatawa na lang ako sa pagkamangha. Lahat ng ito, libre. Totoo ba? Sumagot ang staff na para bang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Opo, sir. Para po ito sa kaginhawaan ng aming mga bisita. Kinuha ko ang mapa at una kong hinanap ang shower room. Gusto kong makita kung totoo nga. Pag-akyat ko sa ika-4 na palapag, nakita ko ang karatula. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang hanay ng malilinis na shower cubicles, kumpleto sa tuwalya, shampoo at body soap. Sunod kong pinuntahan ang sleeping area. Nap zone ang nakasulat. Pagpasok ko, isang tahimik at madilim na espasyo ang sumalubong sa akin na may mga upuang parang kama. Ang mga tao ay komportableng nakahiga at natutulog. Bawat upuan ay may sariling saksakan. Napatulala ako. Sa JFK, ang mga pasahero ay natutulog sa sahig gamit ang dyaryo, pero dito nagbibigay sila ng higaan at libre pa. Nagsimulang magulo ang isipan ko. Anong nangyayari dito? Iniwan ko ang nap zone at nagpasya akong huwag nang pumunta sa lounge. Sa halip, lilibutin ko ang buong airport. May kakaiba akong nararamdaman. Hindi ka pani-paniwala ang dami ng libreng serbisyo. Lampas na ng 11:00 ng gabi. Kakaunti na ang mga tao. Pero napansin kong ang mga cleaning staff ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Isang staff ang nagmamap ng sahig at ang ekspresyon niya ay kapansin-pansin. Hindi siya mukhang pagod. Sa halip, may ngiti pa sa kanyang mga labi. Pinagmasdan ko siya mula sa malayo. Sa tuwing may dumadaang pasahero, bahagya siyang yumuyuko at bumabati. Lampas 11:00 na ng gabi. Isang bagay na imposibleng mangyari sa JFK. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakakita ako ng isang matandang pasahero na tila naliligaw. Isang lola na naka-wheelchair, hindi sigurado kung saan pupunta. Isang airport staff ang agad na lumapit at magiliw siyang kinausap. Pagkatapos, personal niyang itinulak ang wheelchair hanggang sa loob mismo ng boarding gate. Hinintay niyang makaupo ng maayos ang lola bago siya umalis. Kinuha ko ang aking smartphone at nagsimulang mag-notes. Sa loobin ng staff, kailangan ang tunay na pagmamalasakit sa mga pasahero. Bandang 3:00 ng madaling araw, habang dumadaan ako malapit sa information desk, may isang batang umiiyak. Sinusubukan siyang patahanin ng kanyang mga magulang, ngunit hindi ito tumitigil. Maya-maya lumabas ang staff mula sa desk na may dalang maliit na laruang jeepney at ibinigay sa bata. Natigilan ang bata sa pag-iyak na mamangha sa laruan. Nag-notes ulit ako. Serbisyong higit pa sa inaasahan, nagbibigay ng kasiyahan at paghanga. Sa pagod na upo ako sa isang bench. Isang lalaking Pilipino ang naupo sa tabi ko. Mukha siyang businessman na nakasuot ng barong Tagalog. Nagtama ang aming mga mata at siya ang unang nagsalita sa Ingles. Saan po kayo galing? Tanong niya. Mula sa New York. Sagot ko. Tinanong niya. Kumusta po ang paliparan namin? Naging tapat ako. Namamangha ako. Ang daming libreng serbisyo at ang mga staff ninyo ay kahanga-hanga. Ngumiti ang lalaki.
Ito po ay normal lang dito sa Pilipinas. Ang airport ay ang mukha ng aming bansa. Normal lang, inulit ko. Sumagot siya na para bang ito'y isang katotohanan na hindi na kailangang pagtalunan. Opo, normal lang po. Ito ang diwa ng aming bayanihan at ang aming pagiging magiliw sa mga panauhin. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Bayanihan. Pagiging magiliw sa panauhin. Dito ito ay normal. Samantalang sa JFK, ito ay itinuturing na special service. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Lampas 4:00 na ng umaga, ngunit patuloy pa rin ako sa paglilibot. Wala na akong balak mag-aksaya ng oras sa lounge. Pakiramdam ko marami pa akong matutuklasan sa airport na ito. Habang naglalakad, nakita ko ang isang karatula Filipino Cultural Hub. Kahit madaling araw na bukas ang pinto. Pagpasok ko, ilang dayuhang pasahero ang sumusubok magsuot ng mga tradisyonal na kasuotan. May mga makukulay na Filipiniana at eleganteng barong Tagalog. Isang staff ang lumapit at nagtanong kung gusto ko ring sumubok. Tumanggi ako ng magalang pero tinanong ko kung libre ito. Ngumiti ang staff at tumango. Opo, libre po. Kukuhanan pa po namin kayo ng litrato. Sa kabilang bahagi ng espasyo, mayroong workshop sa paggawa ng sining gamit ang mga sigay at kapis. Napatayo lang ako roon, pinapanood ang tanawin. Isang cultural experience sa loob ng airport at 4:00 ng madaling araw at libre pa. Napabulong ako, hindi ito airport, isa itong tourism center. Naglakad ulit ako at binuksan ang brochure para sa transit tour. Nakasulat doon na may mga biyahe tuwing 9:00 ng umaga, 1:00 ng hapon at 5:00 ng hapon. May tour sa mga makasaysayang simbahan, city tour at iba pa. Lahat ng gastos ay libre, kasama na ang bus at tour guide. Sa JFK, hindi man lang namin kayang isipin ito, ni hindi nga kami makapagbigay ng disenteng upuan sa mga transit passenger. Kinuha ko ang aking smartphone at nagsimulang kumuha ng litrato, ang libreng cultural space, ang mga anunsyo ng transit tour, ang malilinis na pasilidad, ang mga nakangiting staff, 10-20 litrato. Hindi ako tumigil. Nang makita ko ang charging station, muli akong nagulat. Hanay ng mga libreng charger ang nasa pader. Hindi lang saksakan kundi may mga USB port din. Sa JFK, kailangan mo pang gumapang sa sahig para maghanap ng isang saksakan. Nagpatuloy ako sa pagnotes. Libreng charging zone. Pasahero ang sentro ng lahat. Kaginhawaan ng pasahero ang pinakamahalaga. Nagsimula ng sumikat ang araw. Mga 6:00 na ng umaga. Tumayo ako sa harap ng isang malaking bintana, pinapanood ang runway. Nakita ko ang mga eroplanong lumilipad at lumalapag. At doon ko napagtanto, ang JFK at ang airport na ito sa Pilipinas ay nasa magkaibang antas. Hindi ito tungkol sa laki, tungkol ito sa pilosopiya. Ang JFK ay isang lugar para magproseso ng mga pasahero. Ang airport ng Pilipinas ay isang lugar para mag-asikaso at mag-alaga ng mga panauhin. Tiningnan ko ang mga litrato ko. Hindi ko namalayan umabot na pala sa mahigit 100, 7:00 ng umaga. Bumili ako ng kape at naupo. Ang photo folder ng smartphone ko ay puno na ng higit sa 100 litrato ng airport. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Kailangan kong ipakita ito sa iba. Binuksan ko ang aking social media. Ginawa ko ang unang post. Kadarating lang sa isang airport sa Pilipinas. Ang banyo, mas malinis pa sa hotel. JFK, ano na ang ginagawa natin? In-upload ko ito kasama ang isang litrato. Pagkatapos ng 4 na oras, nag-post ako ulit. Natuklasan ang libreng shower, sleeping pods at cultural experience. Nag-explore pa kung ano pa ang meron. Hindi ito airport, isa itong textbook sa serbisyo. Nagsimulang dumating ang mga komento. Mga kasamahan ko at iba pang staff ng airport ang nag-react. Tinatanong nila kung totoo ba o biro lang. Nag-upload pa ako ng mga litrato bilang ebidensya. 3:00 ng madaling araw, ginawa ko ang ikatlong post. Ang mga staff nakangiti pa rin kahit madaling araw na. Sa loob ng 20 taon, ano ang mga pinalampas ko sa buhay kahihiyan? Sa post na ito, sumabog ang mga komento. Sinimulan itong i-share ng mga tao sa industriya ng paliparan. Staff mula sa LaGuardia, Chicago O'Hare at maging sa San Francisco International Airport. Isang kasamahan ang nag-comment, "James, hindi ka nagbibiro, di ba? Talagang libre lahat yan." Sumagot ako, "Totoo, libre lahat. Tayo ang nagkamali."
Bandang 9:00 ng umaga inihanda ko ang aking huling post, 2 oras bago ang flight ko. Konklusyon ng 12 oras na karanasan. Ang airport ng Pilipinas ay hindi lang mahusay, iba ang pilosopiya nila. Kailangang magbago ng JFK ngayon din. At ako mismo ang magpapabago nito. Mabilis na kumalat ang post na iyon. Libo-libo ang likes. Daan-daan ang shares. Lumampas ito sa industriya ng airport at umabot na sa pangkalahatang publiko. Isang komento ang tumatak sa akin. Kaya pala, lagi nating kinaiinggitan ang mga airport sa Asia. Isa pa, dapat mahiya ang mga airport sa Amerika. Masasabi pa ba nating first world country tayo? Ibinaba ko ang aking phone at tumingin sa labas ng bintana. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Kahihiyan, galit at determinasyon. Sa loob ng 20 taon, ano ba ang ginawa ko? Hindi ba't pinanatili ko lang ang kasalukuyang sistema? Biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, isang babae ang nagsalita sa Ingles. "Hello, mula po ito sa CNN. Kayo po ba si Mr. James Wilson? Nakita po namin ang inyong mga post tungkol sa airport sa Pilipinas. Maaari po ba kayong ma-interview?" Tulala akong sumagot. "CNN, sige, pwede." Ang usapan namin ng reporter ng CNN ay tumagal ng mga 10 minuto. Interesado sila sa aking mga post. Isang American airport manager na pumupuri sa isang airport sa Pilipinas, iyon ay isang malaking balita. Sinabi nilang tatawagan nila ako para sa isang formal na interview pagbalik ko. Pagkababa ko ng telepono, doon lang nag-sink in. CNN, ibu-broadcast ang kwento ko. Ibig sabihin, makikita ito ng mga boss ko sa JFK. Makikita rin ng mga kasamahan ko. Ano ba itong pinasok ko? Pero wala akong pinagsisihan. Sa halip, naging mas sigurado ako. Ito ay isang bagay na kailangang sabihin. Malapit na ang boarding time. Huling beses kong nilibot ang airport. Tiningnan ko kung may nakaligtaan ako. Dinaanan ko ang mga duty-free shop, malinis at maayos na mga tindahan, magagalang na tindera. Maging ang food court ay malinis. Kahit ang mga basurahan ay may magandang disenyo. Dumaan ulit ako sa banyo. Perpekto pa rin ang kalinisan. Naupo ako sa isang bench at binuksan ang aking laptop. Sinimulan kong ayusin ang aking mga tala. Isinulat ko isa-isa ang lahat ng nakita ko sa nakalipas na 12 oras. Kalidad ng kalinisan, pinakamataas na antas, libreng serbisyo, shower room, sleeping pods, cultural experience, transit tours. Sa loobin ng staff, taos-pusong ngiti, aktibong pagtulong, pilosopiya, nakasentro sa customer. Lahat ay para sa kaginhawaan ng pasahero. At ikinumpara ko ito sa JFK. Kalinisan, mababa sa katamtaman, libreng serbisyo, halos wala. Sa loobin ng staff, pagod at walang pakialam. Pilosopiya, nakasentro sa pagproseso ng pasahero. Napakalinaw ng pagkakaiba. Hindi ito issue ng budget. Issue ito ng pananaw at puso. Tumunog ang boarding announcement. Ang flight ko papunta sa susunod na destinasyon. Isinara ko ang aking laptop at nagtungo sa gate. Habang naglalakad, patuloy akong tumitingin sa paligid. Ang buong airport na ito ay isang aral. Sa harap ng boarding gate, nakita ko ang isang huling staff. Habang tinitingnan ang aking boarding pass, ngumiti siya. "Have a safe flight, sir." Isang simpleng bati, ngunit ramdam mo ang sinseridad. Sumakay ako ng eroplano at naupo. Sa labas ng bintana, natatanaw ko ang airport. Napabulong ako. "Salamat, Pilipinas." Binuksan mo ang aking mga mata. Umalis ang eroplano. Unti-unting lumayo ang Cebu. Ngunit ang isip ko ay puno na ng mga plano. Pagbalik ko sa New York, susulat ako ng isang ulat. 50 pahina kasama lahat ng litrato, comparative analysis at mga mungkahi para sa pagbabago. Babaguhin ko ang JFK. Itatama ko ang 20 taon ng pagkukulang. Kinabukasan, pagdating ko sa New York, hindi ako pumasok sa trabaho. Sa bahay, sinimulan kong sulatin ang ulat. Inayos ko ang mga litratong kinuha ko sa Pilipinas at sinuri ang aking mga tala. 3 araw akong halos hindi natulog. Kape lang ang kasama ko habang nagtatype. Umabot ng mahigit 50 pahina ang ulat, ang pamagat, ang mga aral na ating kinalimutan. Isang leksyon mula sa airport ng Pilipinas. Lunes ng umaga, kumatok ako sa opisina ng aking boss. Iniabot ko ang ulat.
Nagulat siya sa kapal ng dokumento. Ano? To kalmado akong sumagot. Basahin po ninyo. Ito ang mga bagay na kailangan nating baguhin. Nang hapong iyon tumawag ang CNN. Bukas daw ang taping ng interview. Pumayag ako kaagad. Kinabukasan nagpunta ako sa studio ng CNN. Sinalubong ako ng news anchor. Kinabahan ako nang maupo sa harap ng kamera. Ngunit nang magsimula ang mga tanong nawala ang kaba ko. Ano ang pinakanakagulat sa iyo? Tanong ng anchor. Sumagot ako. Lahat. Pero ang pinakamahalaga ay hindi ito issue ng pera. Issue ito ng puso at pananaw. Sa Pilipinas, inaalagaan nila ang mga pasahero. Sa amin pinoproseso lang namin sila. Kaya ano ang gagawin mo ngayon? Tumingin ako ng diretso sa kamera. Babaguhin ko, simula bukas. Ang interview ay ipinalabas ng gabing iyon bilang isang special feature ng CNN. Ang pamagat, What American Airports Can Learn from the Philippines. Kasabay ng aking interview, ipinakita ang mga video ng Mactangen Cebu International Airport at ikinumpara ito sa mga eksena sa JFK. Ang reaksyon ay sumabog. Ang video ay paulit-ulit na shinare sa social media. Libu-libong komento ang natanggap. Sa wakas, naintindihan na namin kaya pala laging may reklamo sa mga airport sa Amerika. Suportahan si James Wilson, kailangan ng pagbabago. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho iba na ang hangin. Iba na ang tingin sa akin ng mga kasamahan ko. May mga sumusuporta, may mga naiilang. Nang hapon tinawag ako ng boss ko. Kinabahan ako pero hindi pala iyon ang dahilan. May tumawag daw mula sa Port Authority ng New York. Gusto raw nilang pag-aralan ang ulat ko. Pinag-iisipan daw nila ang isang benchmarking project. Hindi ako makapaniwala. Totoo po ba? Tumango ang boss ko. Ikaw ang nagsimula ng isang bagay. Mula sa linggong iyon, nagsimula ang maliliit na pagbabago. Pinahigpit ang paglilinis, binago ang training ng mga staff. Nagsimulang maglagay ng mga libreng charging station. Lumipas ang 6 na buwan. Marami nang nagbago sa JFK. Hindi pa perpekto pero nagsimula na. Dumalas ang paglilinis, sumailalim sa hospitality training, ang mga staff nagkaroon ng libreng charging zones at unti-unting gumanda ang mga banyo. Patuloy kong ipinost ang mga pagbabagong ito sa social media. Ang mga tao ay nagbigay ng suporta. Maliit na pagbabago pero makabuluhan. Ngunit alam ko malayo pa ang lalakbayin para marating ang antas ng airport sa Pilipinas. Isang araw sinabi ng asawa ko, hindi ba tayo magbabakasyon? Bakasyon na rin ng mga bata. Tumango ako. Magandang ideya. Pero saan? Ngumiti ang asawa ko? Doon sa lugar na laging mong kinukwento. Sa airport na iyon. Sa Pilipinas. Sa Cebu. Nagulat ako. Magta-travel tayo para lang makita ang isang airport. Seryoso ang asawa ko. Hindi ba't iyon ang lugar na nagpabago sa buhay mo? Gusto ko ring makita. Isama natin ang mga bata. At sa gayon muli kaming sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Kasama ko na ngayon ang aking asawa at 2 anak na lalaki. 12 oras ulit ang layover. Nag-alala akong baka mainip ang mga bata pero sinabi ko, huwag kayong mag-alala. Espesyal ang airport na ito. Pagdating namin sa airport, una kong dinala ang mga bata sa banyo. Nanlaki ang mga mata ng panganay ko. Dad, ang ganda dito. Ang linis. Pati ang bunso ko ay namangha. Wow, pwedeng maging ganito kalinis ang banyo. Sunod naming pinuntahan ang cultural experience space. Gustong-gusto ng mga bata na sumubok ng barong Tagalog. Isang staff ang magiliw na tumulong sa kanila. Ang panganay ko na nakasuot ng pulang barong at ang bunso na nakaasul. Habang kinukuhanan ko sila ng litrato, sinabi ng asawa ko, tama ka nga, ibang-iba talaga. Sinubukan din namin ang arts and crafts. Ang mga bata ay gumagawa ng kung ano-ano gamit ang mga sigay. Ang cute nilang pagmasdan habang seryoso. Habang pinapanood sila, napaisip ako. 6 na buwan na ang nakalipas, pero pareho pa rin ang pakiramdam. Nang tanghalian, sumali kami sa transit tour. Pagdating namin sa sakayan ng bus, isang tour guide ang naghihintay. Isang batang babae na may masayang ngiti. Welcome po, ako po si Maria, ang inyong tour guide para sa araw na ito. Sa sandaling iyon, natigilan ako. 6 na buwan na ang nakalipas, may ganito ring tour guide noon. Lumapit ako at maingat na nagtanong,
Excuse me, 6 na buwan na ang nakalipas nang pumunta ako rito at doon nagbago ang buhay ko. Nag-isip ang tour guide at bigla tila nakilala niya ako. Kayo po si Sir James Wilson, hindi po ba? Nagulat ako, paano mo nalaman? Ngumiti ang guide. Napanood po namin ang interview ninyo sa CNN. Sikat po kayo sa mga staff dito. Maraming salamat po dahil sa inyo mas nakilala ang galing ng Pilipinas. Iwinagayway ko ang aking kamay. Hindi ako ang dapat magpasalamat dahil dito ako natuto. Unti-unti nang nagbabago ang JFK dahil sa inyo. Nagliwanag ang mga mata ng guide. Talaga po. Tumango ako. Oo. Malayo pa, pero nagsimula na. Umalis ang bus. Tuwang-tuwa ang mga bata habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Cebu City, ang matataas na gusali, ang malilinis na kalsada. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko. Salamat, mahal. Dahil ipinakita mo sa amin ang lugar na ito. Pagdating namin sa Basilica Minore del Santo Niño at Magellan's Cross, napasigaw sa tuwa ang mga bata. Ang guide ay masigasig na nagpapaliwanag. Habang pinapanood ko siya, naisip ko, ito ang tunay na diwa ng pagiging magiliw sa panauhin, ang pagtrato sa mga pasahero bilang mga bisita. Pagkatapos ng tour at pabalik sa airport, sinabi ko sa guide, kayo ang nagtatakda ng pamantayan. Ang pamantayan para sa mga airport sa buong mundo. Mapagkumbabang sumagot ang guide. Ginagawa lang po namin ang tama. Umiling ako. Hindi. Isinasabuhay ninyo ang isang pilosopiya. Malapit na ang oras ng aming flight. Habang naglalakad papuntang gate, nagtanong ang anak ko, Dad, babalik po tayo dito. Ngumiti ako at sumagot, Oo naman anak. At sa pagbalik natin, sigurado akong mas maayos na rin ang JFK. Bago sumakay ng eroplano, huli kong nilingon ang paliparan ng Pilipinas. Maraming salamat. Kung nagustuhan ninyo ang nakaaantig na kuwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Salamat.